lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising. We won't stop giving all you got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. You up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. We're giving you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love for everything you've done, done, done. We're giving you all the praise. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, samahan niyo po ako sa ating pagdadasal ngayong araw na ito. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay mo sa amin. Panginoong Diyos, muli samahan mo po kami sa aming pagpupuri sa iyo, Lord God, ngayong araw na ito. Ingatan mo po ang mga lingkod mo, Panginoon, na sumasamba sa iyo sa kanilang mga tahanan, Panginoong Diyos. At Lord God, ikaw po ang maging sentro ng bawat puso at isip namin, Lord God, ngayong araw na ito. Sa iyo lamang namin, Panginoong Diyos, ibibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo nga po ako na basahin ang scripture natin ngayon na matatagpuan po sa Hebrews chapter 11 verses 28 to 31. Sabi po sa verse 28, "By faith he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer of the firstborn might not touch them." Verse 29, "By faith the people crossed the Red Sea as on dry land, but the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned." Verse 30, "By faith the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days." And last verse po, verse 31, "By faith Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies."
My soul will sing, no turning back. I've been set free, and Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, and everything I need. Christ, my all and all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is my home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, and everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. In Psalm 100, verse 5 says, "The Lord is good, His unfading love continues forever. His faithfulness continues to each generation." Truly, O God, you are good. Thank you for the unfading love. Thank you for your faithfulness through all generations. Salamat po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa lahat ng panahon. A God who never leave us, a God who never forsake us, a God who never lack us in everything. Ang Diyos na buhay na muling babalik para sa inyong mga anak. A God who is the Alpha and Omega. Sa lahat ng pagkakataon, Ikaw ang aming gabay at pag-asa, Panginoon. Kaya, Panginoon, Ikaw lang ang sasambahin ng inyong mga anak sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon. Sambahin ka ng aming kaluluwa. Maitaas ang iyong pangalan sa lahat ng dako. Salamat po, Panginoon, na kailanman, Panginoon, ay hindi mo kami pinabayaan.
Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, parangal at kadakilaan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa po, patuloy po natin ipanalangin ng mga kabataan, maging ang mga bata. Let's continue to pray. Heavenly Father, once again, we thank you for this afternoon. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy kang tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ang pag-ibig mo ang patuloy naming nararanasan. Dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat bata ay patuloy nyo nga pong gabayan at ingatan, Panginoong Diyos. Dalangin din po namin na patuloy nyo po silang gawing healthy at safe, Lord God. Ganon din po, Panginoon, ang bawat kabataan, Panginoon. Hayaan mo nga po na lumago kami sa biyaya mo, Panginoong Diyos. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy naming maranasan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy naming matagpuan sa kalagitnaan ng pandemic na ito. Minsan pa, Panginoon, hayaan mo na lumakad kami sa mga katuruan mo. Minsan pa, Panginoon, ikaw nga po ang patuloy naming maparangalan at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa pananampalataya, si Abel ay kinilalang matuwid. Si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Dahil sa pananampalataya, si Noe ay ibinilang na matuwid. Si Abraham naman ay sumunod nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain na ipinangako sa kanya. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, nagmula sa kanya ang isang lahi na naging singdami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Dahil sa pananampalataya, si Isaac ay naggawad ng pagpapala kina Isaw at Jacob para sa hinaharap. Si Moses ay umalis sa Ehipto at pinamunuan ng paglalakbay patungo sa lupang pangako. Dahil sa pananampalataya, ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod ang mga Ehipsyo na humahabol sa kanila. Napaguho ang pader ng Jericho matapos silang ligiran ito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, sina Gideon, Barak, Samson, Jepte, David at Samuel ay nagwagi sa laban ng mga kaharian. Nagpaamo ng mga leyon, napatay ang mga nag-aalab na apoy, nakaligtas sa tiyak na kamatayan at nagkamit ng mga pinangako ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, sila ay mahina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ibinalik sa mga ibang babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay na, matapos ang mga ito'y buhayin muli. Dahil sa pananampalataya, mayroong mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Meron namang hinamak at hinagupit at meron ding ibinalanggong nakakadena. Dahil sa pananampalataya, ang iba naman ay nagdamit ng balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagmalupitan. Dahil sa pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinangarangalan, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Mapagpalang pagsamba po sa ating makapangyarihang Diyos ngayong araw ng linggo. Tayo po ay patuloy na sumasamba sa Diyos kahit po sa ating mga tahanan. Purihin ang Diyos sa inyo pong pagsama at dinadalangin po natin na darating araw muli tayong magkita-kita sa bahay-sambahan ng ating Ama sa Langit para doon natin siya papapurihan at sasambahin tuwing araw ng linggo. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay matatagpuan natin sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 11 mula po sa 28 hanggang 31. Dito po makita natin ang Diyos ng himala, the God of miracles. Meron po 3 himala dito na babanggitin po natin. At ito ay makikita rin natin na kahit sa ngayon ang Diyos ay naghihimala pa rin. Ano po ba ang himala muna? Ang himala po ay mga bagay na nangyayari na hindi natural. Ang tawag po rito ay supernatural. Halimbawa po, noong panahon ng Panginoong Yesus, palakad niya si Apostol Pedro sa ibabaw ng tubig. Yun po ay hindi pangkaraniwan, hindi po natural. Kaya po ang tawag doon ay miracle. Ngunit sa buhay po natin, sa araw-araw sinasabing marami ring mga miracles. Halimbawa po yung tayo ay natutulog at patuloy na tumitibok ang ating mga puso at nagigising tayo.
ang tawag doon ng iba ay miracle na rin sa ating mga buhay. Ngunit ang pinakadakilang miracle ay kung balang araw, kung tayo ay huwag mo nang mangyari, kung tayo po ay hindi na magising at nandun na tayo sa kaharian ng Diyos, miracle din po yun. O kung tayo man ay malibing at mabalik sa alabok at muling buhayin ng isang maluwalhating katawan, hindi po ba miracle din yun? Kaya po, God is indeed a God of miracle. Hindi po yung meron bang miracle ang issue, kundi salamat, meron tayong Diyos na nakagagawa ng mga himala. Makapangyarihang Diyos na kayang gumawa ng mga himala. At ito po ang makikita natin sa bansang Israel. So verse 28, ang sabi po, dahil din sa pananampalataya na iyan, itinatag ng Diyos ang Paskwa sa pamamagitan ni Moses at inuutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel nang mamumuksa ang kanilang mga panganay. Kung babasahin po natin sa Exodus Kabanatang 12 ay makikita po natin doon na inutos ng Diyos na magpatay ng tupa ang mga Israelita at ang dugo nito ay papahid sa kanilang mga hamba at pintuan para po pagdaan ng anghel ng mamumuksa o angel of death na maghuhukom sa panahong iyon ay malalampasan o mapass over po ang mga Israelita. Kaya po ito ginawa ng Diyos dahil po ang mga taga-Ehipto ay matitigas ang ulo. Sabi nga po si Paraon, pinatigas niya ang kanyang puso na kahit sa dami ng mga salot na dumaan sa Ehipto, ayaw pa rin nilang kilalanin ang makapangyarihang Diyos at hindi pa rin nila pinapalabas ang mga Israelita doon sa Egypt para pumunta sa lupang pangako. Kaya po ang Diyos nagpadala ng huling salot at ito nga yung mamamatay ang lahat ng mga panganay doon sa Egypt. Pero po sa Israel, hindi sila mamamatay ang mga panganay sa isang kondisyon na gagawin nga nila yun. Magpapahid sila ng mga dugo sa hamba ng mga pinto. Sapagkat yung pinatay na tupa na kanila rin kakainin ay yun ang kapalit ng mga panganay nila. Kaya nga po nung dumaan ang anghel ng kamatayan, ay nagkaroon po ng kamatayan sa lahat ng mga tahanan doon sa Egypt. Pero sa mga Israelita, hindi po nangyari dahil po nilampasan sila ng anghel na ito. Ganon din po sa buhay natin ngayon. Kung mananampalataya tayo sa Panginoong Yesus na siyang pinaka-Passover Lamb, siya yung kordero ng Diyos na nag-alis ng ating kasalanan at naging kapalit natin at pantubos upang hindi tayo mamatay, ay lalampasan tayo ng anumang paghuhukom ng Diyos kahit po yung great judgment. Sabi nga po rin na sa ngayon, yung pagpayag ng Diyos sa pandemic ay isang paraan para manawagan siya sa mga tao na magbalik loob sa Diyos. Kilalanin nila makapangyarihang Diyos. Ngunit marami pa rin tao ang hindi tumatanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Dahil po doon, pagdating ng paghukom, sila ay mapapahamak. Ngunit tayo po, nalampasan na natin ang kamatayan at tayo patungo nga sa buhay na walang hanggan. Pero i-claim din po natin kahit sa ating panahon ngayon ng pandemic na i-cover tayo ng makapangyarihang dugo o kamay ng ating Panginoong Jesus. Kung siya ay nagbayad nga, willing siyang bayaran yung ating mga kasalanan at mamatay para sa atin at ang kanyang dugo ay naging kapalit para tayo hindi mamatay. Ay ngayon ganun din po. Panalangin natin ang ating mga pamilya ay i-cover ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. At kung dumaan man tayo sa karamdaman, panalangin natin na ang Diyos ay kaya tayong pagalingin. Ang pangalawa pong himala na makikita po natin dito sa ating po pinag-aaralan ay yung pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula. Doon po sa verse 29, ang sabi po, dahil sa pananampalataya sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa. Samantalang nang tumawid naman ang mga taga-Egyptyo, sila ay nalunod at mga nangamatay. Alam po natin ang story na noong ang mga Israelita ay nakalabas na, pinayagan na sila lumabas, sila po ay naglakbay at
sa kanilang harapan nandoon po yung Red Sea. At kaya po ito tinawag na Red Sea, natuklasan na doon sa ilalim may maraming mga iba't ibang uri ng halaman na nagpapapula doon sa Red Sea. Kaya pag tinignan nila, parang pula yung tubig. At ang mga Egypto, kasama po yung Faraon, ay nagbago ng isip, hinapol nila ang mga Israelita at gusto nilang pabalikin sa Egypt. So noong pong hinapol nila, nakita yun ng mga Israelita, nang tumingin sila sa likod, ay nakita nila ang mga Egyptians o mga taga-Egypto. At sa harapan naman nila ay nandoon ang Red Sea. So sila po ay nasa gitna at hindi nila malaman ang kanilang gagawin. At sila nga po ay nagpanik na at iba ay sinisip pa si Moses na sinabi din nila ba sila doon sa ilang para patayin lamang. Ngunit sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Moses na sila ay manahimik at sinabi niya na ng Diyos na ang laban ay sa Kanya. Kaya nga po sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang himala ay naglagay po siya ng pillar of cloud sa pagitan ng Israel at ng Egypt at hindi nila ang mga taga-Egypto hindi nila po masugod yung mga Israelita dahil po sa kapal ng ulap. At alam din po nangyari nang minunatan ni Moses yung kanyang tungkod ay nahawi yung dagat na pula at sila po ay lakad doon na parang tuyong lupa. Sinasabi po na yung Red Sea na yan na kanilang tinawiran ay mga 5 miles po ang lapad. At sila ay nakatawid doon po ng ligtas. Nakapunta sila sa kabilang pampang. Nung makita yun ng mga Ehipto, nang lumiwanag na at sila nakatawid na nga, ay sinabi nilang pumunta rin sila doon, tumawid din sila. Ngunit ang nakakalungkot, tumawid po sila ng walang pananampalataya. Tumawid po sila sa pagsuway sa Diyos. Hindi kagaya ng mga Israelita, nung nahawi ang dagat na pula, sila po ay tumawid ng may pananampalataya sa Diyos. Dahil nga po yung mga taga-Ehipto ay walang pananampalataya, natabunan po sila ng tubig at silang lahat ay nangamatay. Kaya po sa ating paglalakbay din sa ngayon, anumang panganib ang nasa ating likuran o anumang panganib ang nasa ating harapan o maging sa ating mga tagiliran, kung kasama natin ang makapangyarihang Diyos, alam po natin na tayo ay maliligtas at magtatagumpay. Kahit ano po ang mangyari, God will bring His salvation to His children. Kaya po yan yung ating pananganan at pagtiwalaan sa ating mga paglalakbay, lalo na po nga sa kapanahunan sa ngayon. Let us claim God's protection sa ating mga buhay. At salamat po, ang mga nangyayari sa ating ngayon ay patuloy ng himala ng Diyos sa ating buhay na iniingatan niya tayo sa araw-araw. Pangatlo pong himala na makikita natin dito sa binabasa natin ay yung nasa verse 30 ng chapter 11 pa rin po ng Hebreo. Masabi po rito, dahil sa pananampalataya, ang mga Israelita sa Diyos ay nagtiwala, kaya gumuho ang pader ng Jericho. Matapos nilang ligirin ito ng 7 araw kasama ng mananampalataya, ay talaga pong bumagsak yung pader ng Jericho. At ngayon po nung hinukay ng mga archaeologists yung lugar po na yon, natagpuan nila nga doon sa siyudad ng Jericho yung mga gumuhong pader at iba nga ay sunog na. Kaya nagpapatunay po na itong himalang ito ay tunay na ginawa ng Diyos noong mga panahong yaon. So ito naman po yung panahon ng una nung sila umalis sa Egypt, pangalawa nung sila tumawid at naglakbay, pangatlo po nung i-claim na nila yung lupang pangako, ngunit mayroon pa ring hadlang. Kaya po, sa pagkakataong ito nga ay inutusan sila ng Diyos na lumigid ng ng 7 beses. Pagkatapos po sa ikapitong araw ay 7 beses silang liligid at sisigaw para babagsak ang muog ng Jericho. So ito po ay ginawa nila ng may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Sa loob ng 7 araw, sila po ay umiikot doon sa Jericho. Ito po ay mayroon ding purpose ang Diyos bakit niya pinagawa iyon. Sapagkat habang sila ay umiikot, ay dapat nakapag-isip-isip
yung mga taga Jericho na sumampalataya din sa Diyos, sumuko sa Panginoong Diyos. Ngunit at alam nila na may kasama ng mga Israelita makapangyarihang Diyos. Ngunit po, ang nangyari, hindi naman nila yon ginawa. Isa lang po ang gumawa noon at alam natin ayon sa story, si Rahab ay sumampalataya sa Diyos sapagkat naririnig din po nila yung yung ayon sa istorya, yung pagsama ng Diyos sa kanila, maging po yung paghawi o pag-divide ng Red Sea ay narinig din po nila. Kaya ang Diyos hindi po naman basta-basta nagpaparusa. Nagbibigay siya ng pagkakataon para ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Ngunit muli po nakakalungkot sa panahon niya, isang pamilya lamang ang nagtiwala at si Rahab ngayon. At noong kanya pong tinali yung isang cord o lubid sa kanyang bintana at nilawit yun ang naging palatandaan. Yung pulang lubid na yun, the red cord o scarlet na cord na yun, ang naging palatandaan ng kanyang kaligtasan at ng kanyang pamilya. Kaya po sa ating mga buhay, anuman ang mga bantang panganib, kung kasama natin ang Diyos, kung tayo may pupuntahan, kung kasama natin ang Diyos, tiyak po natin na tayo ay Kanyang iingatan sa lahat ng panahon. At salamat din po na tayo ngayon ay sumampalataya sa Panginoon at panalangin natin ang buong nating sambahayan, kagaya ng panahon ni Rahab, na kahit siya ay masama, nagkulang sa Diyos, ay pinatawad ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsamay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, lumalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsamay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sa mga sandali rin pong ito, tayo ay pupunta sa pag-alala sa banal na hapunan at atin pong aalalahanin siya sa tinapay na inyo pong inihanda at sa grape juice na inyong inihanda. Mamaya po sabay-sabay natin itong gagawin. Kung paano ang Passover ay naging simbolo ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Yung pulang dugo na ipinahid sa pinto ay naging simbolo ng pagbili sa atin ng Panginoong Yesus, hindi nga ng anumang pilak o ginto. Binili tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus. At kung paano yung pulang dagat ay hinawi, ganoon din po sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus tayo ay naligtas. Kaya po gawin natin itong makahulugan. Kung wala po tayong naihandang tinapay at saka grape juice, sa isip po natin, pwede nating alalahanin ang Panginoong Yesus sa mga sandaling ito. Manalangin po muna tayo bago po natin alalahanin ang ating Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po na kayo ay Diyos ng himala.
Salamat po na iniligtas niyo ang Israel sa Ehipto. Pinalaya niyo sila. At alam po namin na ito'y naging daan upang dumating ang Panginoong Yesus at kami po ay binigyan din ng kaligtasan. Salamat po sa pagsama niyo sa kanila sa lahat ng panahon. Salamat po kahit po sa Jericho may isang pamilya na sumampalataya at siya ay naligtas sa kapahamakan. So ganoon din po, Panginoon, kiniklaim po namin ang inyong pangako na kung mayroong isang maliligtas sa aming sambahayan, ang buong sambahayan ay maliligtas. Kaya po kung meron po nakikinig ngayon na hindi pa niya tiyak ang kanyang kaligtasan, liwanagan niyo po ang kanyang isip, bulat niyo po ang kanyang mata, at matagpuan niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Natanggapin niya kayo, Panginoong Jesus, bilang Panginoon niya at tagapagligtas, at padama niyo po sa kanya ang inyong pagliligtas. Hingin po natin yung ating bahagi sa tinapay ng Panginoon, at ito po ang sinasabi. Ito po ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Kunin po natin ang ating bahagi. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin yung tinapay na ating inihanda. Matapos maghapunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin yung ating pong inihandang grape juice bilang pag-alaala sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Jesus hanggang sa kanyang muling pagparito. Pagpalain po tayo ng Diyos. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Bilang mananampalataya ng Diyos, sama-sama tayong lumago bilang mananampalataya. Pagbulayan ang salita ng Diyos araw-araw at laging manalangin. Sumama tuwing linggo sa ating online Sunday worship. Makibahagi sa mga gawain at paglilingkod sa Diyos. Patuloy tayong mamuhay na may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Muli po tayo manalangin para sa ating pagtatapos sa panambahan ngayon. Maraming Diyos, salamat po na kayo ay Diyos ng himala. At kiniklaim po namin ang maraming mga himala niyo sa aming mga buhay, ang inyong pagliligtas sa amin sa araw-araw, ang inyong pag-iingat sa amin, sa pagpapatawad niyo sa aming kasalanan. Sa pagsikat ng araw at paglubog nito ay nagpapatunay na kayo pa rin ang mabuti at makapangyarihang Diyos. At ngayon po, nagpapasalamat kami sa tinuro niyo po sa amin na nung panahon ng mga Israelita, sila po ay inyong niligtas at binigyan niyo sila ng
pagsubaybay sa kanilang buhay. Subaybayan niyo po ang bawat isa sa amin. Ingatan niyo po kami, Panginoon. At ang lahat po ng nakikinig ngayon, ang inyong pagpapala ay patuloy na sumakanila. Bigyan niyo po sila ng matibay na pananampalataya sa inyo. Bigyan niyo po sila ng pagtitiwala sa inyo sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. At ngayon, ang patuloy na pagsama ng Diyos, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan ay sumating lahat ngayon at magpakailanman, at ihatid niya tayo sa kanyang kaharian na magpawalang hanggan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. To you.